magpapatuloy sa ating pag-uusapan ngayon patungkol po sa rules at mission ng ating samahan dito sa Civilian Anti-Crime Group. Mag-umpisa po tayo sa ating pag-uusapan patungkol po sa mission o vision ng ating samahan. So dito po sa ating Civilian Anti-Crime Group, tayo po ay marami na sa anumang panig ng ating Pilipinas, at yan po ay sa pamamagitan ng ating pagpapalaganap ng isang aral na kung saan dapat ang mga kapatid nating Pilipino ay tunay na magmahal sa ating inang bayan. At pasensya na po kayo dahil sa oras po na ito ay talagang napakalakas ng ulan. Talagang hindi mapigilan, Pero ganun pa man, naway maunawaan ang bawat isa ang ating pag-uusapan ngayon, at lalong-lalo na po doon sa mga nagre-request sa iba't ibang lugar. Ang yung lingkod po ay Epifanio Labrador, bagamat hindi makakapunta dyan sa pagtuturo patungkol sa mission vision ng ating Civilian Anti-Crime Group. Pero sa pamamagitan po ng ating programa, lalo na sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook Live, mapapakinggan po ninyo ang kabuuhan ng ating itinuturo sa mga bagong pasok. Actually, kada linggo po may napasok po na mga bago nating kapatid. So magsimula po tayo dito sa vision. Ito po yung vision ng Civilian Anti-Crime Group. Ang samahang ito ay binuo hindi lamang sa kapakanan ng isa o ilan, kundi para sa kapakanan ng lahat, mahirap at mayaman. Ang samahang ito ay binuo upang lalo pang palakasin o palawakin ang pwersa ng ating gobyerno, lalo na ang pwersa ng militar at kapulisan. Sa madaling salita po mga kapatid, binuo po itong samahan ng Civilian Anti-Crime Group upang palawakin o palakasin pa ang pwersa ng ating gobyerno, maging ang pwersa ng ating militar, maging ang ating kapulisan. Ibig sabihin po, binuo ang samahang ito upang mahigit na makatulong sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagsuporta sa magandang layunin ng ating gobyerno, maging ang magandang layunin ng ating mga kapatid na militar, maging ng mga kapulisan na ating mga kapatid din naman. Ang samahang ito ay binuo upang maging mata at tenga ng ating gobyerno upang makatulong sa pagsugpo sa mga nagaganap na kriminalidad na nagaganap sa ating bayan. Ibig sabihin po mga minamahal namin mga kapatid, sa lahat po na nakikinig ngayon, at binuo po ang grupong ito upang makatulong sa ating gobyerno na maging mata at tenga. Sa pamamagitan po kasi ng mata at tenga ng ating mga kapatid na dito sa Civilian Anti-Crime Group, makakatulong po tayo sa pagresolba ng mga problema na hindi agad-agad na susolusyonan ng ating mga kapatid, lalo na sa mga kapulisan o kasundaluhan. Minsan po kasi sa pamamagitan ng isang saksi, doon po nagkakaroon ng linaw ang lahat ng mga katanungan na hindi nasasagot ng ating kapulisan. Halimbawa na lamang po ay may nakita po dyan nagbungguan. Minsan po kasi, ang nangyayari po kasi ganito, kapag ang mayaman po nakabunggo ng mahirap, tricycle, minsan po nababaliktad, Pero kung meron diyang Civilian Anti-Crime Group na buong pusong naglilingkod sa ating inang bayan, siya po ang titistigo para sa katotohanan, Dito po sa amin, lagi po naming iniisip yung kapakanan ng mga maralita. Ibig sabihin po, hindi namin hahayaan na mayroon pong isang civilian na aapihin lamang ng ilang mga hambog na mga mayayaman o mang-aapi. Hindi naman po lahat ng mayayaman mang-aapi, pero kadalasan po kasi ng mayayaman, ang tingin sa mahihirap na katulad natin mga maralita ay pwede na lamang laruan, Pwedeng paglaruan sa pamamagitan ng batas. Pwedeng paglaruan sa pamamagitan ng pera. Kaya po hindi papahintulot ng ating samahang ito na maraming mga kapatid natin ang magdusa na wala namang kasalanan, Kaya po sa pamamagitan ng mata at tenga ng ating kapatid at ng Civilian Anti-Crime Group, lumalabas po palagi ang katotohanan. Halimbawa po, mayroong nag-away sa harapan mo. Ngayon po, bilang isang saksi, yung tunay po yung ating pinapalitaw dyan. Hindi po tayo natatakot sumaksi sapagkat sa pamamagitan po kasi ng ganyan,
tayo po ay nakakatulong. Yung iba po kasi, takot sa pagsaksi dahil kahit po siya ay nakakaalam ng katotohanan. Bakit po? Dahil siya ay duwag sa pagtatanggol sa kanyang kapwa-tao. Dahil siya ay duwag na baka patayin ang kanyang pamilya. Ngayon po, kung ikaw po ay isang saksi at ikaw ay kasama sa ating grupo dito sa Civilian Anti-Crime Group, hindi po namin nahayaan na ikaw ay galawin ng taong iyon na iyong isusumbong para lumitaw ang katotohanan. Sapagkat ang Civilian Anti-Crime po ay nagkakaisa. No? Hindi po namin nahayaan na ang ating kapatid na nagtatanggol sa kanyang kapwa ay basta-basta na lamang gapiin ng masamang loob. No? Ang samahan ito ay bukas sa anumang tanggapan ng ating gobyerno upang makatulong sa anumang paraan, lalo na't kung ito ay kakabuti ng nakahihigit o nakararami. Ibig sabihin po, maliban po na tayo tumutulong sa ating kapulisan, maging sa ating mga kapatid na militar, bukas din po tayo sa anumang tanggapan ng ating gobyerno. Halimbawa po na bumbero sa BAP, halimbawa po sa Coast Guard, halimbawa po sa mga barangay chairmans na nangangailangan ng tulong ng Civilian Anti-Crime Group. Sa anumang pong paraan, kami po ay tumutulong, no? Sa abot ng aming makakaya. Kaya po ang aming samang ito ay bukas po lalong-lalo na sa magandang layunin ng ating gobyerno. Hindi po ito sirado, hindi po ito politika ang estilo po namin, hindi katulad ng ibang mga politiko na kapag kaalyado mo, ikaw lang ang tutulungan. Dito po, kahit po sino pwede namin tulungan. No? Wala po kaming sinisino dito, wala po kaming pinipili. So yun po ang vision ng ating samahan. Yun po ang vision ng ating grupo, ang makatulong sa ating inang bayan, lalong-lalo na sa mga maralita na tinatapakan ng mga mayayabang na abusado, no? Ngayon po, pag-uusapan naman po natin, tapos na po yung ating vision. Dito naman po tayo sa mission. Ang pinaka-mission po talaga ng ating grupo, kaya po tayo ay nagpaparami na sa pamamagitan po ng ating programa na Civilian Anti-Crime Group. Ang samaang ito ay binuo upang makahikayat sa mga kapatid nating Pilipino na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa ating inang bayan. Binuo ang samahang ito upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan sa pamamagitan ng pagtulong sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagsugpo ng mga nagaganap na kriminalidad na nagaganap sa ating inang bayan. Kapag nabawasan ang mga krimen sa ating bayan, dadako tayo sa pagunlad. Totoo naman po yun mga kapatid. Kapag tayo po ay nakatulong sa ating komunidad, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa mga militar nating kapatid, makakatulong po tayo para umunlad ang ating inang bayan. Kasi po, kapag ang mga kapitalista ay narinig nila dyan sa lugar natin ay maraming holdapper, maraming magnanakaw, maraming mga nagaganap na hindi maganap, sino pa po ang maglalakas loob na magbigay ng opportunity na magkaroon tayo dyan ng mga malls, ng mga iba pang mga pwedeng pagkakitaan natin mga kapatid, kung ang ating mga kapitalista ay natatakot. Pero kung sa pamamagitan ng ating mata, tayo nga nakakatulong tayo sa ating bayan at nakakatulong tayo sa kapulisan o militar, marami po maglalakas loob na magtayo ng mga malalaking negosyo sa ating lugar sapagkat nakikita nila na napaka-peaceful po ng lugar. Ano? So, yan po ang layunin o yan po ang hangarin ng ating samahan, no? Na kaya tayo ay tumutulong sa ating inang bayan para po lumago o masenso ang ating inang bayan. Yan po yung layunin ng samahan ito. No? Ngayon po, dadako naman po tayo sa rules, sa mga rules po ng Civilian Anti-Crime Group. Dito po sa atin, napaka-stricto po talaga, lalo na sa magkakapatid. No, kapag nasali ka na dito, maraming bagay ang dapat mong baguhin sa sarili mo. No? Mga ipinagbabawal gawin bilang membro ng samahang ito. Bawal ang mainggit sa kasama sa grupo. Mga kapatid, dito po sa amin, mahigpit po namin binabawal na mainggit sa kagrupo.
Kasi po, minsan kaya nasisira ang isang grupo dahil po sa inggit, no? Kasi sabihin ng isa, mas magaling naman ako diyan sa commander natin. Mas magaling naman ako diyan sa municipal commander natin. Magaling naman ako diyan sa regional commander natin. Bakit siya pa? No? Alam niyo, kapag ang tao mayroong inggit sa sarili, wala siyang pinagkaiba kay Lucifer. Dahil sa inggit po ni Lucifer, gumawa siya ng isang hakbang na kinasira din niya. No? Inakit niya pa yung ibang mga anghel para kumontra sa administrasyon ng ating kataas-taasang Diyos, no? Kaya nga, mga kapatid, kung ako po ang tatanungin, napakaganda po sa isang tao kung wala po siyang inggit sa kanyang sarili. Kaya dito sa atin, tinuturuan natin ang bawat isa na huwag mainggit. Minsan kasi ang isang tao, pag nakita niyang, ay, mas gwapo ko, mas bacho ko, mas mapera ko, diba? Dapat ako ang maging leader. Dito po sa atin, hindi ganun. Hindi po natin tinitignan sa itsura ang isang kasama natin dito, kundi tinitignan natin sa kanya yung karapat dapat siya maging leader sapagkat siya ay may tunay na pagmamahal sa. Hindi ko man sinasabi ang mga membro dito, ang iba walang pagmamahal. Ibig sabihin ko po, tinitignan po namin dito kung sino yung karapat dapat. No? Sa atin naman pong grupo, meron po talagang karapat dapat. No? Hindi po namin pinipili dito kung may pera ka. Dito nga, kadalasan po sa mga commander namin dito, talagang mahihirap lang. No? At yung mga MC namin, yung mga member chapter namin, minsan yun pa yung mga may pinag-aralan. Pero kaya nga, sabi ko dito sa atin, malaki ang pagkakaiba. Mas maganda kasi kung ang leader ng isang grupo ay talagang mahirap sapagkat maaabot niya ang sitwasyon ng mga taong gusto niyang abutin dahil kapwa mahirap niya. No, minsan kasi kapag ang isang leader ay mayaman, hindi niya nauunawaan ang sitwasyon ng isang mahirap. Walang iba makakaunawa sa isang mahirap kundi ang kapwa niya mahirap. Number 2 po, bawal ang manira ng kapurihan sa kapwa membro o sa mga commander o mga namumunong nakakataas lalo na sa national commander. Dito po sa atin, binabawal po natin ang manira, no? Kasi po kapag ginawa mo yan dito sa atin, ikaw po ay mahahatulan talaga ng pagkatanggal sa ating grupo, no? Dito po sa atin, bawal ang siraan. Kapag nakikita ng isa, sabi ko nga lagi sa mga kapatid, kapag nakita mo na nagsasalita ang kapatid at sinisiraan ng iyong kapatid, ikaw na mismo ang sumaway, no? Ikaw na mismo ang magsabi na huwag ganyan, huwag ganito, kasi yan ay pinagbabawal, no? Kung mayroon ka mang komento sa iyong kapatid, yan ay nilalapit po natin sa ating mga chapter commander, maging sa ating municipal commander, hanggang sa ating provincial o regional commander. Para po yan ay mapag-usapan ng maayos, no? Number 3 po, bawal mag-away na may pisikal ang kapwa membro ng samahang ito. Dito po sa atin, bawal po magsakitan ng kapwa membro, no? Halimbawa po, pareho kayong membro ng samahang ito, bawal po kayo magpisikalan. Kung meron man po kayong alitan, meron po kayong hindi pagkakaintindihan, yan po ay idinudulog natin sa ating chief commander. Meron po tayong chief commander, meron din po tayong vice municipal commander, meron po tayong municipal commander. At kung hindi po kaya ng ating municipal commander at ng ating chief commander, yan po ay dinudulog na sa provincial hanggang sa regional commander para po sila ay mapag-ayos. Dito po, ganun po ang ating sistema. Number 4 po, bawal ang traidor sa samahang ito. Dito po, sa ating samahan, bawal po talaga ang traidor. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasakit po talaga na sitwasyon ng isang tao, yung magkaroon ka ng isang kaibigan na traidor. Magkaroon ka ng isang kapatid na tinuturing pero traidor. No, ibig sabihin, napakasakit po mag-alaga ng isang ahas sa iyong bakuran. Napakasakit po mag-alaga ng ahas na pagkatapos mong pakainin lahat, tutuklawin ka rin. Kaya dito po sa atin, bawal po talaga dito ang traidor, no? At number 5 po, bawal ang gumamit ng pera ng chapter ng walang pahintulot sa mga membro at sa mas nakakataas nito. Ibig sabihin po, dito po sa ating samahan, hindi naman po sa pagmamalaki, dito po sa ating kahit ang regional commander, provincial commander, municipal commander, chapter commander, o chief commander,
Bawal po gumalaw ng pera ng isang chapter nang wala pong pahintulot sa mas nakakataas, no? Kinakailangan po dito, bago mo po magalaw ang pera na yan po ay napag-uusapan sa ating Board of Justice, no? Kung yan karapat dapat bang galawin o hindi. Kaya po dito naiingatan yung ating tinatawag na monthly dues. Hindi po tayo katulad ng ibang grupo, nagtataka na lamang ang ibang membro bakit wala nang pondo yung ating pondo, no? Ba't wala nang laman yung ating kaha? Yung pala ginalaw na ng leader nila, hindi na mababalik, no? So dito po napaka-stricto po natin. Kapag ang isang member po o isang leader ng ating samang ito ay gumalaw ng pera ng chapter na walang pahintulot sa mas nakakataas sa kanya, ito po ay magkakaroon kalapatang parusa na maaaring umabot sa pagkatanggal, no? Ganun po tayo ka-stricto lalong-lalo na pagdating po sa monthly dues ng ating mga chapter. So sa number 6 po, bawal gamitin sa pamumulitika ang grupong ito. Dito po sa atin mga kapatid, mahigpit po na pinagbabawal sa ating grupo na gamitin tayo ng mga politiko. Mahigpit din po sa mga membro na makisama sa mga politiko para gamitin ang kanyang grupo. Kaya po yung lingkod Epifanio Labrador ay hindi po lumalapit sa mga politiko para pangsarili po, no? Actually marami pong lumalapit sa akin na mga politiko at ang gusto ay iboto si ganito, si ganyan. Pero hindi po natin ginagawa yan sapagkat po tayo ay may kanya-kanyang kalayaan. So hindi ko po ginagamit ang aking mga regional commander, mga provincial commander, maging municipal commander, chapter commander para iboto ang isang politiko. So dito po sa atin may kalayaan po ang lahat na pumili ng kanyang gustong maging lingkod bayan, no? Number 7 po, bawal gamitin sa anumang masasamang gawain ang pangalan ng grupong ito. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag ikaw ay nandito, hindi mo po pwedeng gamitin sa kasamaan ang ating grupo. Hindi po tayo tulad ng ibang grupo na pag sinabing ganito, so ginagamit sa pangungutong, ginagamit sa pangsarili. So dito po sa atin, pinagbabawal po natin yan. Bawal po gamitin sa masamang gawain ng ating grupo, no? So sa number 8 po, mahigpit na ipinagbabawal sa isang membro ang gumamit ng droga o marijuana. Dito po kapag member ka po ng ating grupo, mas mabuti po kung ikaw ay dati ay nagmamarijuana o nagda-drugs, alisin mo na po yan. Kasi po kami po mismo ang dudulog sa ating kapulisan o sa ating mga officials na ating barangay o ng ating gobyerno para ikaw ay mahuli, no? Kaya po dito kapag sumali ka po, kung dati ka pong nagda-drugs, mamarijuana, hindi na po pwede dito yan dahil isa po yan sa pinakamahigpit na pinagbabawal dito sa ating grupo ang gumamit ng marijuana at shabu. Sa number 9 po, ipinagbabawal din sa isang membro ang makiisa sa layunin ng mga NPA o anumang masasamang kumukontra sa magandang layunin ng gobyerno. So dito po sa ating grupo, ipinagbabawal po natin na tayo ay makiisa sa layunin ng NPA o anumang grupo na masasama na kumukontra sa layunin ng ating gobyerno. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po ibig sabihin, halimbawa po pumunta sa bahay mo itong mga NPA at gustong kumain at uminom, pwede mo po silang painumin, pakainin bilang isang Kristiyano o anuman ang iyong reliyon. Sapagkat sila po ay tao, no? Katulad po ng pag-accept natin sa mga militar, ganoon din po. Pero pagdating po sa doktrina, huwag mo pong tatanggapin yan. Ang dapat mo pong tanggapin ay yung doktrina ng ating gobyerno na kung saan nagbibigay ng paginahawaan sa mga nagmamahal sa ating bayan. So maliwanag po mga kapatid. So, kumbaga, siyempre, dapat pakitaan natin ng magandang pag-uugali ang ating mga kapatid na NPA, no? Sa totoo lang, naniniwala, di ka naman siguro nila gagalawin kung sila paiinamin mo, kung sila manghihingi. Di ka naman siguro nila gagalawin kung sila ay kakain sa bahay mo. Sila naman po ay naniniwala pa rin ako na kung talagang tama ang kanilang pinaglalaban, hindi sila basta-basta pumapatay ng tao na wala man lang kasalanan sa kanila. No?
lalong-lalo na sa ating mga kapatid na kasundaluhan, pag lumapit sila sa atin, natural, kinakailangan nating tulungan sila. Kung kinakailangan palakasin ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng ating grupo, ay tulungan natin sila. No? Sapagkat naniniwala naman ako na ang layunin ng ating gobyerno ay maganda para sa lahat. No? So, sa ikasampu po, dito sa ating grupo, kapag ikaw ay nandito na, bawal po sa isang membro na napapabayaan ang sariling pamilya. So dito po sa atin, halimbawa meron tayong meeting, hindi ka po makakadalo. Sasabihin mo, Commander, di po ako makakarating dahil po mayroon po akong trabaho sa bahay, hindi ko po maiiwanan ng aking anak, hindi ko po maiiwanan ng aking asawa sapagkat mas kinakailangan po ako. Pagdating po sa ganyang punto, hindi po kami nagagalit dyan. Yan na po ay binibigyan namin ng consideration, lalong-lalo na kung para sa pamilya. No? Ang grupo naman po, nandiyan lang naman yan eh. Hindi naman porket na hindi ka nakaati ng isa, dalawa, tatlong beses, wala ka na, tanggal ka na. Hindi po ganun. No? Kinukonsider pa rin naman po. Maliban na lang siguro kung sasabihin mo sa amin na, Commander, di po ako makakapunta dyan kasi po ganito, ang ginagawa mong rason, anak mo, pamilya mo. Tapos nabalitaan namin, lasing ka pala. Nagsabong ka lang pala, nakipag-inuman ka lang pala, doon, mabibigyan ka talaga ng disciplinary action. Ano po? Dito po, sa mga ganyang bagay, tayo po ay lagi nakatuon, tayo po ay lagi nagtitinginan, no? Para po walang makapasok na mga traidor sa ating samahan, no? So, yun po mga kapatid, ang rules natin. So ngayon naman po, isang rules pa din po ang mapapakinggan natin, mga dapat makita sa isang membro sa samahang ito. Unang-una po, kapag ikaw ay membro na dito, dapat ang makita sa iyo, makadiyos ka. No? Siyempre po, bilang membro ng samahang ito, makadiyos ka, ibig sabihin, mas maganda rin kung hindi ka lang makadiyos, mas maganda kung makatao ka rin. No? Para po timbang. Mas maganda po kasi kapag ang tao, makadiyos, makatao, pareho pong natutuwa sa kanya ang tao at ang Diyos. Pero kung maka-Diyos ka pero hindi ka makatao, magagalit naman po sa iyo mga tao. Wala pong pinagkaiba yun doon sa dati kong kapitbahay na napakabuti sa loob ng simbahan. Pagdating sa labas, malademonyo yung ugali. So kapag nandito ka po sa samahang ito, dapat po pantay po yan, maka-Diyos, makatao. At higit sa lahat, kapag ikaw ay maka-Diyos, makatao, idagdag mo na rin sa iyong pagkatao yung makakaligkasan. Dito po sa atin, dapat po tayo bilang membro ng Civilian Anti-Crime Group, hindi po tayo mahilig magkalat sa kalsada. Dapat po tinuturuan natin ng manners ng ating pamilya, ang ating anak, ang higit sa lahat ang ating sarili. Kung sa tingin mo nang yung hawak ay kailangang itapon sa basurahan, itapon mo ng tama sa basurahan. No? Kung sa tingin mo ang hawak-hawak mo hindi pwedeng itapon sa ilog, kung itatapon sa ilog, kagaya ng Pampers, kagaya ng shampoo, kung mo itatapon sa ilog kasi tudumi ang ilog. Halimbawa, nasa dagat ka. No? Halimbawa, nasa dagat ka. Huwag mo itatapon yung isang bagay na nakakadumi sa dagat. Halimbawa, nasa kalsada ka. Huwag mo itatapon yung mga bagay-bagay na hindi dapat nasa kalsada. Dapat isa tayo sa tumulong para maging malinis ang ating kalsada, ating karagatan, ang ating mga kailugan, no? Dapat tayo yung mangunguna sa kalinisan. Dapat tulungan natin maging sa ganung pamamaraan ng ating gobyerno na kaya pag nandito ka kapatid, lahat yan gagawin mo talaga. Kaya napaka-stricto po kapag pumasok ka dito, ang nakakapasok lamang po dito yung handang gumanap sa mga bagay na yan. Ikalima po, hindi pabigat sa bayan o sa sinuman. Dito po sa atin, sa Civilian Anti-Crime Group, kapag ikaw po ay nandito na, hindi ka po pwedeng maging pabigat, lalong-lalo na dyan sa barangay ninyo. No, dapat, baka naman mamaya, pag ikaw ay naging membro na nito, mas lalo pa dumami yung files mo dyan sa barangay, nanununtok ka, nagnanakaw ka, no? Nagchichismis ka. Dapat po, kapag ikaw ay membro na dito sa Civilian Anti-Crime Group, ikaw po ay magiging katulong ni Kapitan. Magiging katulong ka ng ating mga barangay tanod, magiging katulong ka ng ating purok presidents. So magiging katulong ka ng ating municipality, no? Dito po dapat matulungin. Ngayon po, pag nandito ka po sa ating grupo, hindi lamang po ang sarili nating grupo ang tutulungan natin. Hindi po tayo katulad ng ibang
grupo dyan na kung kailan lang nila gustong gumawa ng kawang gawa, dun lang nila gagawin sa iba, no? Kasi may ibang grupo dyan, ang focus lang talaga nilang tulungan, yung nasa grupo lang nila. Pero po dito sa atin baliktad, mas majority po sa atin na matulungan yung hindi po natin sakop dito sa ating grupo, no? Hindi naman po kasi tayo katulad ng ibang grupo dyan na nagbuo ng prot para lang sa sarili nila, no? Kung kailan lang nila gustong tumulong sa community, doon lang nila gagawin. Pero dito po sa atin, hanggat maaari po, araw-araw tayo makakatulong sa komunidad, sa anumang paraan. Ano po? Kaya kapatid, kung kayo nakikinig sa ating lectures ngayon patungkol sa rules and vision, mission ng ating samahan, kapag kaya mo to kapatid, pwede kang tumawag sa ating, pwede kang mag-text sa ating YouTube channel o pwede rin sa Facebook channel natin, Epifanio Labrador. Ikawalo, hindi abusado, dapat aktibo sa anumang proyekto o usapin sa samahang ito. Dito mga kapatid, kinakailangan po dito kapag ikaw nandito na sa ating samahan, dapat po ikaw ay aktibo sa anumang gawain natin, lalong-lalo na kung ito ay proyekto para makatulong sa mga kapatid natin na kapuspalad at lalong-lalo na doon sa mga inaapi, no? Kaya mga kapatid, dito dapat hindi ka abusado. Ibig sabihin, mahuhulog ka na abusado kapag syempre minsan kasi pagka meron ka siguro palakasan, pagka madikit ka sa regional commander o provincial commander o sa commander mo, dapat huwag mong abusuhin yan. Kinakailangan ikaw ay laging aktibo, no? Aktibo ka sa ating gawain, lalo na pagtulong sa ating inang bayan. Number 9 po, maging huwaran sa sinuman. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay nandito na sa samahang ito, kinakailangan po ikaw ay maging halimbawa, lalong-lalo na sa mga tao na hindi po membro dito sa ating samahan. Mas maganda naman kung lalo na kung ikaw ay maging halimbawa, lalong-lalo na dito sa ating samahan, no? Para naman ang mga kapatid natin, ang mga baguhan, ay ikaw ay maging halimbawa sa kanila. Siyempre, susundo nila yung mga nauna, no? Imbis na ikaw na yung una, ikaw pa yung pasaway. Dito po, hindi natin hinahayaan niya kapag nakita po natin na meron tayong kapatid na nagpapasaway lamang dito sa ating samahan, yan po ay automatically po tinatanggal po natin, no? Pinakamababa po na parusa niya yung suspension, no? Pang-sampu po, kabaliktaran ng ating sinabi kanina, mapagmahal sa pamilya. Dapat po talagang kapag ikaw nandito na sa ating samahan, kailangan po mapagmahal ka sa iyong asawa, sa iyong anak, maging sa pamilya mo o sa kamag-anak. Baka na naman mamaya naging civilian anti-crime ka, halos lahat ng kamag-anak mo kalaban mo na, no? Kinakailangan po tayo maging mapagpakumbaba, kinakailangan po tayo maging mapagpasyensya, kinakailangan po tayo magbigay galang, lalong-lalo na sa ating pamilya, no? Isa pang rules po, dito po sa atin may mga bagay po kasi na kinukonsider din natin. Hindi po tayo basta-basta nagtatanggal ng kaanib natin o membro ng Civilian Anti-Crime Group kung ito po ay hindi na pag-uusapan ng ating Board of Justice. Ang Board of Justice po ay ang National Supreme Commander, City Commander, Regional Commander at Provincial Commander Supreme, no? Ang magdidesisyon po sa pagtanggal sa isang membro natin dito, kasi po minsan po kasi mayroon po tayong kapatid na sinisiraan lamang ng iba para matanggal sa ating grupo, no? Kaya po bago natin yan desisyonan na tanggalin siya, yan po ay dumadaan sa investigasyon dito sa ating Board of Justice. Minsan po pinapatawag namin, tinatanong namin, at habang kami po ay nagtatanong, siyempre po nasa psycho naman po natin kung talagang ginawa niya o hindi, at sa pamamagitan po ng ating intelligent po na survey, nalalaman natin kung talagang siya ay gumagawa ng isang paglabag sa ating samahan. Ngayon po, pag napatunayan, ito naman po yung rules. Kapag natanggal na sa samahang ito ang isang membro na nagkasala, maaari nang kunin ang na-issue na tsapa at updated ID na nasa kanya, no? Bilang seguridad ng samahang ito. Dito po kasi sa ating, kapag member ka po, tayo po ay mayroong ID na ini-issue. Tayo po ay mayroong tsapa. Ngayon po, kapag hindi ka na po, pag ikaw po ay na-dismiss na sa samahang ito, iyan po talaga ay pinapapirma
pinapapirmahan namin sa iyo na bago ka tumanggap ng tsapa, pagdating ng panahon na ikaw ay magkakasala, yan po talaga ay kukunin. Lalong-lalo na yung updated ID na nasa iyo. Para na rin po sa seguridad ng ating samahan. Baka po magamit yan sa hindi maganda. No? So, ganito po ang ating sistema dito. So, mga kapatid, sa mga nagtatanong, bakit po Commander at saka Supremo? Ganito po, ang ating presidente po, ang tawag sa kanya ay Commander-in-Chief. Ibig sabihin po, maging ang presidente gumagamit ng salitang Commander. Ang ating mga commander, provincial commander, gumagamit din po yan ang ating mga AAP. Ang ating kapulisan, meron din pong yatang ano yan, no? Provincial commander, no? Provincial director. Hindi ko lang alam dito sa ano, pero kadalasan narinig ko to sa AAP, no? Alam niyo po mga kapatid, hindi naman po sa pangalan wag po sana nating husgahan doon sa katawagan. Ano? Kasi po, kung husgahan ninyo yung salitang commander, dapat ang husgahan natin unang-una, gumagamit ito yung ating Pangulo, Commander-in-Chief. No? So ngayon po, maging sa ating mga kasundaluhan, minsan pag nakakausap ko yung ibang mga battalion commander, nagtatawanan kami. No? Yun nga, pag sinabi kasing commander, ang isip agad ng mga kapatid natin na kulang sa impormasyon, di naman lahat, iniisip na agad, ay MP yan. No, hindi po. So, sana po mapakinggan ninyo ang ating channel para malubos nyo pong maintindihan ang layunin ng ating samahan dito po sa Civilian Anti-Crime Group. No? So, sa mga nais pong sumali sa ating grupo, kung ikaw po ay malayo, pwede ka naman po makinig ng ating doktrina. Ngayon po, kapag ikaw po ay nakaintindi, di ka willing na sumali, ang yung registration naman po ay nasa 300 lang naman. Pwede nyo pong ipadaan sa GCash, pwede nyo ipadaan sa anumang money transfer, no? Ngayon po, ang ating pong uniform, katulad nito, ay 400 po. Yan po ipapadala sa iyo. Yung ating naman pong tsapa ay 700. Kaya po tayo may tsapa para po kasi po, maraming grupo ngayon na madali lang naman gamitin yung gayahin yung uniform. Pero sa tsapa po hindi, sapagkat nanggagaling po talaga ang ating tsapa sa main. Mayroon po tayong gumagawa niyan, no? So kami rin po mismo nakakalam kung yan talaga ay talagang real na galing dito sa atin yung tsapang yan. At yan po lahat ay may code. Yan po ay may serial number. Yan po ay kompleto, no? Kaya po hindi pwedeng gayahin. Yan may sikreto po kaming nilalagay dyan na talagang ang tanging grupo lang natin ang nakakaalam. So, yun po mga minamahal namin kapatid. Ngayon po, kung kayo po ay tunay na nagmamahal sa ating inang bayan, inaanyayahan po kayo ng inyong lingkod, Epifanio Labrador bilang National Supreme ng ating samahang Civilian Anti-Crime Group. Pwede po kayong mag-message sa ating Facebook at lalong-lalo na po, tayo po ay magsasama-sama na makatulong sa ating inang bayan, no? Sa anong panig ka man ng ating Pilipinas, o kahit pa nasa Amerika ka po, kung talagang ikay willing maging kasapi ng Civilian Anti-Crime Group, ang trabaho man naman po natin dito, dahil tayo po ay laging nag-i-ere sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, makatulong ka sa pamamagitan ng mga balita. Halimbawa po, meron pong isang pangyayari na talagang dapat merong testigo, natatakot ka, pwede po natin yung pagtulungan mga kapatid. Bilang membro ng Civilian Anti-Crime Group, ikaw po hindi namin pababayaan. So makakatulong po tayo sa anumang mga dapat resolbahin na mga pangyayari. Halimbawa may banggaan, may saksakan, may manakawan, tayo po na mga Civilian Anti-Crime Group ang magiging katulong ng kapulisan para mabilis na maresolba ang mga kaso na dapat maresolba agad, no? Yan po ang layunin natin, kaya tayo ay nagkaroon ng grupo na Civilian Anti-Crime Group. So muli po, bago po tayo mamaalam, narito po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, na nagsasabing palagi, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang lahat ng ating kapatid na nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat.